kumusta yung weather. He was accepting an award naman. Pero wala rin po siya today. At today, sure ako wala siyang award. Pero wala pa rin siya. O, paano? O, yun nga po. Yung Bini, congratulations din dahil sa Billboard Award din na kanina. Global Force, napakalaking honor yon. Not just for the group, for ABS-CBN, and syempre for the country. Parang, nakakataba talaga ng puso. Nakikita mo sila na just after their performance sa Coachella, everyone knows that they really are such great performers. But to get also that international acclaim means, a bit more. Para di ba yung feeling na simula pa lang to, hindi pa to yung rurok, no? Wait, na-text mo na ba sila? Di ba sabi ko? Wala pa pagbalik nila. Unang-unang gagawin nila, siguro magpahinga, no? Bago sila pumunta. Pero back-to-back yung mga concerts. At invite nila natin dito para bumisita sila. Akala ko na-invite mo na. Wait lang, busy sila, nag-Coachella. Pero nag-text ka na ba? Hindi pa, wait lang. God, Jeff, please lang. Wait lang, pag natapos na lahat, ako talaga yung at least unahin mo, di ba? Para nagagalit na. makapag-reply. O paano? At yan, ang mga nagbabago. At yan ang mga nagbabagang balita. Grabe ka naman. Huwag pong kalimutan. Kaya nga, nagmadali ako sa maternity leave ko para mabutan ko. Mag-LSSD. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Dinsan. Mga pamilya, bukod po sa YouTube at TikTok, mapapanood na rin po ng live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV, at sa ABS-CBN sa All TV 2. Pwede rin po niyong scan ang QR code sa inyong mga screen. Ito po yan para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jeff Canoy. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya. Text mo. Pangulong Bongbong Marcos na makakuha ng mas marami pang impormasyon tungkol nga dito kay Zaldico. Bagamat nagkaroon na siya ng pulong kasama ang Ambassador ng France at ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic sa Malacanang kahapon. Ang malinaw, pambungad pa lamang daw ng Chargé d'Affaires ng Czech Republic kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma niya na tama raw yung naunang anunsyo ni PBBM na nahuli etong si Zaldico at na-detain dahil nga
sa issue ng travel documents. Pero maliban dyan sa ibinigay na impormasyon na yan ng Czech Republic, wala pa ring malinaw na datos kung gaano katagal na malagi sa Czech Republic etong si Zaldico at kailan siya umalis sa Czech Republic, kailan siya nakarating ng France. Pero ang sinasabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw daw ipinarating niya sa France as sa Czech Republic na dismayado siya sa turnout of events dito sa nangyari kay Zaldico. Unsatisfactory raw talaga etong nangyaring development sa kaso ni Zaldico. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case for a political asylum. So yun lamang po ang nakuha na impormasyon natin kahapon kasama ang Pangulo. Si Pangulo ang nakipag-usap at sinabi po niya na dismayado po siya sa nangyari at very unsatisfactory yung naging result. Dahil habang patuloy na nakikipag-ugnayan, Mr. President, you are correct in your information that Zaldico was detained by Czech authorities due to invalid travel documents. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. At Maricel, yung kumpirmasyon na nahawakan nga ng Czech authorities tong si Zaldico ay tila ba masyadong matagal na at late na, no? Pero sa ngayon, baka may update doon sa asylum application niya sa France naman. Alam mo, Jiggy, tinanong nga daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambassador ng France kung bakit ni-request nila na palayain mula sa Czech Republic itong si Zaldico. Pero hindi rin daw yan sinagot at nagbigay ng karagdagang impormasyon ng ambassador ng France. Matatandaan kasi natin na sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro nitong Martes, sinabi niya na ang France mismo ang humiling para dalhin sa kanilang bansa itong si Zaldico dahil doon sa paghahain ito ng political asylum. Pero wala pa rin naibigay talaga na impormasyon ng ambassador ng France tungkol dito sa sinasabing asylum ng Malacanang. So, yun nga yung problema dahil covered daw sila ng European laws at kailangan na igalang at sundin ito ng Czech Republic at ng France. Pero, of course, ang tanong natin dyan, may plano ba ang Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap ng diretsyo kay France President Macron nang sa gayon ay maiparating na importanteng maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Pero wala pang maibigay na direktang tugon dyan si Yuse Claire Castro. Desisyon na raw kasi yan ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan pa talaga ng pakikipag-ugnayan nang sa gayon ay maibalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Pero ang malinaw daw ay naging productive din naman daw yung naging pulong ni PBBM kasama ang ambassador ng France at ang Chargé d'Affaires ng Czech Republic. Bagamat limitado yung impormasyon, at least daw na iparating ng Pangulo ang totoong estado ni Zaldico dito sa Pilipinas na isa siyang pugante o fugitive at nasasangkot nga siya sa issue ng anomalya sa flood control at budget. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Sa Czech Republic at saka sa bansang France. At muli, ang sabi nila, hindi po sila makakapagbigay ng impormasyon lalo na't kung may individual case. So, naintindihan po ni French Ambassador at sabi niya po na naiintindihan niya at alam niya na pugante, fugitive, itong si Mr. Zaldico at kinakailangan may harapin na accountability. But as far as she is concerned, sinabi po niya na wala siyang maibibigay na impormasyon hanggat hindi siya authorized to say something about that. At kanina nga, Jiggy, tinanong din natin si Yuse Castro kung ano talaga yung commitment na naibigay ng France at ng Czech Republic kay Pangulong Marcos bilang resulta ng pakikipagpulong sa Malacanang kahapon. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, ang commitment nila patuloy na bilateral relations at cooperation sa pagitan ng kanilang mga bansa. Pero maliban dyan, kailangan pa rin daw igalang at sundin kung ano yung nakasaad sa European laws. Jiggy. At yun nga, no, kung sa ngayon ay parang tila ba protektado na si Zaldico dahil sa kanyang asylum application sa France, yung mga Pilipino nabitin dito sa pagpapahuli sa kanya. So may sagot ba dito Malacanang, Maricel?
Alam mo, Jiggy, ang sinasabi ng Malacanang, yung mga detalye naman daw na pwede nilang ibahagi sa publiko, ibinabahagi naman daw nila. Yun nga lang kasi, iba kasi yung kaso nitong kay Zaldico dahil medyo limitado yung naibibigay na impormasyon, hindi lamang sa publiko, kundi maging dun sa mga opisyal natin ng gobyerno. Nakita na rin naman daw kahit si Justice Secretary Vida nagpunta ng personal doon sa Czech Republic pero very limited pa rin yung information na kanyang nakuha. Meeting kahapon ni PBBM kasama yung dalawang kinatawan ng Czech at ng France pero very limited pa rin yung kanilang mga impormasyon na nakukuha. Pero ang sabi naman ni Jose Castro, once na nakakuha sila ng mga datos at information na pwede naman nilang isa publiko, gagawin din naman daw nila yon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. 2 beses sumadsad sa pinakamababang halaga ng piso ngayong linggo. Ano bang epekto nito sa presyo ng mga bilihin at petrolyo? Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw? Nako, Jiggy, lampas 61 pesos na ang halaga ng piso laban sa dolyar ngayong linggong ito. At kung matatandaan natin, Lunes at saka Martes, dalawang all-time lows ang tinamaan ng piso kontra dolyar. So ngayong araw na ito ay nagsara ito sa 61 pesos and 48 and a half centavos. At ngayong araw din na ito, hindi lang siguro napansin ng marami, ito ay tumama sa 61 pesos